Pakinggan po natin guys itong speech ng Ateneo Team Captain na si Ian Espinosa para sa dalawang namayapang atleta, si Divine Adili at Rene Baterbonia. Siya po yung nagsabi kay Rene na tumalon lang habang nalulunod ito kasama si Divine Adili. Panoorin po natin to. Bobet, alam mo, tuwang-tuwa ako palagi pag meron akong bagong kakampi na galing province. Kasi merong instant connection palagi. Kaya sobrang tuwa ako when I found out na nag-commit ka sa Ateneo. Kaya nung dumating ka dito sa Ateneo, sinundo kita sa IRH lobby at tinur pa kita sa dorm. Sinabihan pa kita, pag may kailangan ka, nasa 5th floor lang ako. Kami nila Mike, Alden, Jared, and JM ang lagi mo sanang kasama. Alam namin na may comfort sa mga taong makarelate ka. Makakaintindi sa pinanggagalingan mo. Galing din ako sa province at pumunta ng Manila para habulin ang pangarap. Alam ko kung gaano kahirap magsimula sa bagong environment, malayo sa pamilya at sa mga kaibigan. Maraming humahanga sa iyo dahil sa talent mo. Ang napansin ko sa iyo ay sobrang humble mong tao. Napaka-approachable at totoo sa kung sino ka. I was really looking forward to sharing the court with you. Excited ako to compete alongside you and achieve our dreams together. And di ko talaga na-imagine na yung pangarap na yon ay hanggang pangarap na lang. Never ko naisip na instead of sharing the court with you, nandito ako ngayon sa harap ng community natin, talking about how much you meant to the people around you. Sobrang hirap at sakit. So, nung humingi ako ng tulong, nakikaos na rin sa likod. Tapos sumisigaw siya ng tulong. Tapos sinabi ako, tumalong ka lang. Pagkaman ko, hindi ko na nakita sa likod. Yung nakita ko na si Divine. I saw our new guy, or one of the BJP here. He was also crying, and then he was telling me, just instruction. The one is going to one thing. DJ was actually, he was helping with Divine, like one of his girls. Push the boys going, push the boys going. And then everybody panicked. We don't know who was missing, who was missing. So, nung humingi ako ng tulong, nakikaos na rin sa likod. Gumagal siya, tapos sumisigaw siya ng tulong. Tapos sinabi ako, tumalong ka lang. Tapos nung umuulit ako ng buwan, pagkaman ko, hindi ko na nakita siya rin. Yung nakita ko na si Divine sa likod. Sana si Divine. That's done. Akala ko kasi ako yung pinakalas na tinanggol. So akala ko okay na lang. Tapos doon na lang ako may nawawala daw. Tapos akala ko muna nawawala lang sila sa shore. Sila akala ko pipuntahan na lang. Sila nawawala sa dagat. Para sa akin sir, to be fair, parang believable naman at sincere naman yung speeches mo po. Sa iba siguro, pero tumataliwas kasi siya sa sinabi ni Angel Librero na ang reported lang sa kanila ay si Divine Adili. Though sinabi mo naman ang akala mo ang nawawala na lang ay si Divine. Pero galing din po sa'yo na alam mo na humihingi ng tulong si Rene Baterbonia. Ano ba naman yung simpleng check natin yung head counts natin. Lahat ng mga players pumunta dito. Sino ang siguradong nawawala? Sino? Tatanungin mo sila with conviction, with commanding tone. Para sana pag-report nyo doon sa rescuer, dalawa talaga. Dalawa agad ang maire-report nyo. Hindi din po kasi yun malinaw. Sino po ba ang nag-report? Mga ulat pa na merong alauna or mas may nauna pang report na may tao daw na nawawala ng hininga. Hindi din po kasi yun malinaw. Gusto kong itanong sa kanya kung nagawa niya ba yung pagpapatawag sa mga team players para siya mismo ang magdeklara na ang nawawala pala ay dalawa. Unang-una kasi nakita niya si Rene. Dapat ang itinanong mo muna, basing doon po sa speech mo na parang konektado sa'yo dahil nga galing din probinsya. And gusto mo ring makasama sa paglalaro nyo at syempre malaman na kung ano pa ang maiaambag niya sa grupo. Ang tanong po kasi, yung mga pagmamahal na sinabi mo sa speech mo, hindi mo po iyon nagawa doon mismo sa time na kailangan ang leadership mo.
Siguro nasasabi po ito ng maraming tao, kasali na po ako kasi nga hindi po namin alam ang buong kwento. And I believe hindi ka naman po siguro ma-offend, sir. Gusto ko ring itanong kung napagalitan mo din ba yung iba, yung ibang marunong lumangoy at may capacity na makatulong pero hindi po tumulong. Ilan po ang siguradong marunong lumangoy at may pakialam talaga sa grupo. To be fair, may mga sasabihin po ako para siguro makatulong din sa pag-a-analyze ng mga tao. Sa testimonya po ni Espinosa, may mga patunay po na nagkaroon ng kawalan ng sense of urgency. Ang detalyeng narinig na ang sigaw po ni Rene bago siya tuluyang lumubog ay ang pinakamalakas na argumento na nagkaroon ng kapabayaan sa mismong sandali ng emergency. Again, base po ito sa mga nabanggit po nilang mga salita dahil nga po hindi po natin makuha ng buong buo ang kanilang kwento at konkretong salaysay, pagbabase po tayo doon sa mga sinabi nila. Pagkabigo sa agarang aksyon, kung may nakarinig sa kanyang sumigaw, dapat ay doon pa lamang ay nagkaroon na ng agarang hudyat upang ihinto ang buong training at ituon ang lahat ng tao sa paghahanap. Kung hindi po sila nagtitraining noon, mas mainam kung nakuha mo na po ang lahat ng kanilang atensyon. The Golden Minutes Failure. Sa mga insidente po ng pagkalunod, ang bawat segundo ay kritikal. Ang katotohanan na mas nauna pang nailigtas ang ibang manlalaro habang sina Rene at Divine ay naiwan sa malalim na bahagi ay nagpapakita na nagkaroon po ng pagkukulang sa pag-prioritize kung sino ang mas nangangailangan ng tulong. Pero syempre, iisipin din ng iba kung sino yung pwedeng mailigtas na yun na muna. Kaso nga lang ang problema, hindi na natin alam yung kwento after nilang mailigtas yung mga naligtas, ano na ang sunod na kabanata. After niyang magsabi na pagkuha niya ng buwelo na wala na yung isa, ano na po ang inyong ginawa? Kasi magkukontradict din yun sa pag-report. Kasi ang nai-report nyo lamang po ay si Divine Adili. Pero alam nyo naman na andun po si Rene. Nasaan ng spirit of brotherhood at moral ascendancy. Dito na po papasok ang malaking lamat sa tinatawag na team brotherhood. To be fair, kanya-kanyang ligtas, survival mode. Sa aspetong psikolohikal, kapag ang mga manlalaro ay nakaramdam na rin ng labis na pagod at takot na sila naman ang malunod dahil sa lakas ng agos, ang teamwork ay madalas na naglalaho at napapalitan ng matinding takot para sa sariling buhay. Dito din po papasok yung tanong, kahit lang ba sa pagsagot, kung sino talaga ang wala sa group, hindi ba nila kayang ibigay? Kasi nga ulitin ko, ang nai-report lamang po ay si Divine Adili. Ngunit sa aspetong moral, ito ay malinaw na pagkabigo bilang mga itinuturing na kapatid sa kupunan. Pagbagsak na rin po ng moral ascendancy ng mga senior/veterans. Ilan po kayo dyan? Ang mga nakatatandang manlalaro o mga team leaders ang dapat na may moral ascendancy o ang kakayahang mag-utos at mag-organisa ng mabilisang pagsaklolo sa kanilang mga rookie. Sino-sino yung mga rookie? Pero nailigtas nyo naman yung ibang mga rookie. Ang kawalan ng organisadong pagtugon nang marinig ang sigaw ay patunay na nagkaroon ng malawakang panik at kawalan ng liderato sa hanay mismo ng mga manlalaro. After marinig yung sigaw, itanong ba ito sa lahat? Narinig nyo bang sumigaw si Rene bago siya mawala? Since bigla ngang lumubog, di ba? Para malaman mo po na yung mga kagrupo mo, other seniors or veterans, aware kung may nawawala, ilan ba ang nawawala bago pa sana tumawag ng rescue. Ang ilang legal po na implikasyon ng sigaw na narinig. Sa ilalim ng batas, ang testimonya na may nakarinig sa sigaw ni Rene ay hindi pabor sa coaching staff at management. Pinapabulaanan nito ang idinadahilan ng iba na hindi nila namalayan ang nangyari. Ito po ang dahilan kung bakit matindi ang rekomendasyon ng NBI para sa reckless imprudence resulting in homicide. Ang pag-utos naman ng mabigat na pagsasanay sa dagat nang walang naka-standby mga professional lifeguard habang alam nila na may sumisigaw na at nalulunod ay isang malinaw na kriminal na kapabayaan
ng mga pinuno ng kupunan. Kasi po sir, itong Bobet, alam mo, tuwang-tuwa ako palagi kapag meron akong bagong kakampi na galing province kasi merong instant connection palagi. Kaya sobrang tuwa ako. I found out na nag-commit ka sa Ateneo. Medyo taliwas po kasi ito sa naipakita nyo sir as of now kasi nga hindi naman po namin alam ang buong pangyayari. Honestly, pag napatunayan po na merong kinalaman yung ibang mga tao doon, kung sino man po sa inyo, and I am hoping na sana wala para matapos na to. Pero kung meron, pwede pa rin niyang pumalo sa abandonment of person in danger or treachery. At parang naniniwala naman po ako na hindi naaabot sa ganun. Gusto ko lang talagang makakuha ng konkretong kwento, totoong pangyayari, para matapos na din po yung unending nakakahaka ng tao. Pero sa lahat ng players ng Ateneo, God bless po sa inyong lahat. At sana makuha na po natin ang hustisya. Kasi I believe yun din yung gusto nyo, di ba?